Ang ganda talaga ng babaeng ito. Sayang kung mapapatay lang ng mga pulis o kung makukulong lang. May magagawa naman siguro ako para matulungan siya. Sa tingin ko naman, nagsasabi siya ng totoo. Napabuntong hininga na si Andre. Hindi niya may paliwanag kung bakit napupuno ng kung anong klaseng kaligayahan ang kanyang puso sa simpleng pagsulyap lang sa mukha ng hostage taker niya. Maya-maya ay napailing ang binata. Naalala ang pagkakatutok ng baril sa kanyang sentido. Bakit ba hindi man lang ako kinabahan ng tutukan niya ng baril? Dahil ba sanay akong makipag-Russian roulette noon? O dahil sa unang tingin ko pa lang sa kanya kanina sa salamin ay hindi ako naniniwala na kaya niyang kalabitin ang trigger niya. At habang panay pa rin ang sulyap niya sa magandang dalaga, hindi niya maiwasang maalala ang naging pag-uusap nila ng amaing si Jacob kanina. Congratulations, Andre. You made it again. Nasisiyang wika ni Jacob matapos magtagumpay sa isang misyon si Andre. Thanks, Uncle. Kaswal lang niyang tugon. Ang galing mo talaga, pinsan. Wala akong masabi sa'yo. Lahat ng misyon na mataatang sa'yo nasusolve with flying colors. Wika ni Harrison. Well, nakakaboring nga ang mga kasong nahahawakan ko eh. Wala nang thrill. At hindi siya nagyayabang. Talagang nagsisimula na siyang mabor sa pagiging secret agent. Feeling niya ay walang pinagkaiba ang mga misteryo ng kasong hahawakan niya. May hinahabol siyang suspect, may kailangan siyang surveillance na tao, o kaya ay mag-spy sa isang grupo, o pumasok ng palihim sa malalaking gusali o bahay, o kaya ay pumunta sa malalayong lugar na may kahina-hinalang aktibidades ang mga nakatira at kung ano-ano pa. Feeling ng binata ay hindi na siya na-excite. Ikaw talaga, napaka-adventurous mo. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay mo, wala pa rin trilang pakiramdam mo. Ewan ko ba, basta pagkagaling ko rito magbabakasyon muna ako. Uuwi na muna ako sa resort ko. Ano? Ang layo-layo ng Batanes. Bakit doon ka pa maglalagi? Wala lang, mag-unwind, magsusoul searching. Saka masarap magbiyahe ano. Hindi ako magpapahatid sa chopper. Kotse lang talagang gagamitin ko. Ewan ko sa'yo, naghahanap ka ng sakit ng katawan. Ang nakikinig na si Jacob ay hindi nakataste na hindi sumali sa usapan ng dalawang pamangkin. Alam mo kung anong problema sa'yo kaya ka naboboard sa buhay mo. You're incomplete. Bagyang kumunot ang noo ni Andre sa sinabi ng amain. Pati yung uncle. Well, nakakalimot ka kasi. You're becoming 31 next month at hanggang ngayon wala ka pa rin steady relationship. Dahil hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na hindi kailangan ng isang kumpletong relasyon para maging masaya. Na hindi kailangang magbigay ka ng commitment sa isang babae para maging maayos ang relasyon ninyo. Uncle, alam ko mahirap talagang magbigay ng commitment sa isang babae. Pero kung gusto mong manatili sa tabi mo, habang buhay, talagang kasal ang dapat mong ialok sa kanya. Ikaw, nangyari na ba sa iyo yung ganong pakiramdam na may isang babaeng gustong-gusto mong makasama habang buhay? Pero dahil ayaw mong magbigay ng commitment sa kanya, hinayaan mo na lang siyang mawala ng tuluyan sa iyo. Hindi agad nakakibo si Andre pero maya-maya ay napangiti siya. Sorry, Uncle, pero kung iniisip mo na kaya ganito ako ay dahil minsan akong nasaktan dahil may babaeng dumating sa buhay ko na hinayaan kong mawala dahil ayokong magbigay ng commitment sa kanya. So far, wala pa naman. Well, if that's the case, mas lalo talagang magiging bored ang buhay mo dahil hindi mo mararamdaman ang kasukdulan ng damdamin ng isang taong nagmamahal at minamahal. Talagang maboboard ka dahil hindi mo pala natatagpuan ang tunay na kaligayahan. Gustong pagtawanan ni Andre ang sinabi ng amain pero bahagya siyang natigilan. Tunay na kaligayahan? Ano nga ba yun? Hanggang makaalis na siya sa opisina ng amain na iniisip pa rin ng binata ang napag-usapan nila. Pero pilit niyang iwinaksi ang anumang isipin. Magbabakasyon siya sa kanyang rest house sa Batanes. Mag-i-enjoy at magpapahinga. Magre-relax. Ayaw niyang magbaon ng mga negatibong damdamin. Dumaan na lang muna siya sa Glorieta Mall para mamili ng mga bagong kagamitan sa pag-scuba. Namili rin siya ng mga paboritong pagkain. Pagkuway tinungo na niya ang parking lot ng mall para umalis na. At noon nangyari ang lahat. Isang babayang biglang sumakay sa kanyang kotse at sumakal sa kanya sabay tutok ng baril sa kanyang sentido. Napailing si Andre pagkuway pinasok niya sa parking ng isang lodging inn ang kanyang sasakyan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi, napapagod na siyang mag-drive, nagugutom na rin siya, kahit paano ay kailangan niyang magpahinga. Pero matagal na siyang nakahinto ay tulog pa rin ang kanyang hostage taker. Nangingiting bumaba na ng sasakyan si Andre at lumigid sa pinto sa likuran at binuksan niya.
Antok na antok. Kawawa naman. Kailangan talaga niyang mahiga ng maayos para hindi sumakit ang kanyang katawan. Mirasol, Mirasol. Ha? Gulat na nagmulat ng mga mata ang dalaga nang maramdaman niya ang marahang tapik sa kanyang pisngi. Bakit? Automatikong naitutok niya ang baril kay Andre nang maalala kung ano ang sitwasyon nila. Hey, hey! Natatawang tinabing ng binata ang dulo ng baril. Ano ka ba? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Ginigising lang kita para makapagpahinga at makakain tayo. Ha? Napasulyap si Mirasol sa labas ng sasakyan. Napapagod na ako. Hindi ko na kayang mag-drive. Nagugutom na rin ako. Lodging iniyan para sa mga biyahero. Pwede tayong mag-check-in muna riyan. Isa pa para maunat naman iyang likod mo. Ha? Hindi agad makapag-isip ng maayos si Mirasol. Hindi, tinitrick mo lang ako ano. Balak mo akong ibigay sa mga pulis. Akma na naman iyang itututok ang baril dito. Mirasol, ano ka ba? Pwede bang kalimutan mo na muna ang isiping stage mo ako? Kanina ka patulog. Kanina ko po pwedeng kunin yung baril mo at magiging baligtad na ang sitwasyon natin. Pero hindi ko ginawa dahil ayokong gawin. Ayokong takutin ka. Gusto kong mapayapa ang loob mo. Gusto kitang tulungan. Isama sa pupuntahan ko. Para kahit na paano ay makatakas ka sa mga pulis. Hindi ka pa ba naniniwala? Naniniwala ako sa mga sinabi mo, ha? Natahimik siya saka napayuko. Halika na, papasok na tayo riyan. Just trust me. Napatitig siya sa mukha nito pagkaway sa hawak niyang baril. Ibigay mo sa akin ang baril. Bakit? Para maramdaman mo na pwede kang magtiwala sa akin kahit hindi mo hawak iyan. Anong hanggang nasa iyo yan? Hindi ka magtitiwala sa akin dahil akala mo ay bala kong agawin yan. So give it to me. Hindi. Mirasol, please. Hating gabi na. Magpahinga na tayo. Just give me the gun. At magugulat ka mapapayapa ang loob mo. Muli siyang napatitig sa hawak na baril. Tama si Andre. Habang hawak niya ang baril na iyon, lalo lang siyang ninenervyos. Oh, nakayukong inabot niya ang baril sa binata. Napangiti naman ito. Mirasol, ibig sabihin, nagtitiwala ka na sa akin. Wala akong kakampi. Wala akong mahihinga ng tulong. Ikaw lang ang nasa tabi ko. Gusto kong magpahinga, matulog ng mahimbing. Kung hawak ko yan, hindi ako matatahimik. Napangiti si Andre. Naging malamlam ang titig nito sa dalaga kahit na nakayuko siya. Salamat. Pagkuway ginagap nito ang palad niya. Sige, hawakan mo na uli ito. Saka inilagay sa palad niya ang baril. Bakit? Nagtatakang napatitig siya sa mukha nito. Bakit mo isinusoli sa akin? Dahil ngayon ay hindi mo na sa akin gagamitin niyan, kundi sa sino mang kaaway na magtatangka ng masama sa iyo. Dahil hindi mo na ako kailangang tutukan ng baril para sundin ka. Dahil gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pangako. Andre, hindi niya malaman kung anong klaseng damdamin ang biglang sumibol sa kanyang puso. Kamuna itago mo na sa bag mo yan. Bababa na tayo para makapagpahinga na sa itas. Pagkuha inilahan na nito ang palad sa kanya. Sige, sa pagkakataong iyon, walang pag-aalin lang ang tinanggap ni Mirasol ang palad ng binata. Isang bagong umaga ang sumulubong kay Mirasol. Iyon ang kanyang pakiramdam nang lumabas na sila ni Andre sa lodging inn at nagtuloy sila sa pagbibiyahe. Malamig ang hangin, masarap damhin sa balat, payapa ang kanyang kalooban nang muling sumakay sa kotse ng binata. At sa pagkakataong iyon, sa unahan na siya naupo sa tabi nito. Nahimbing ka ba? Kaswal na tanong ni Andre habang nagmamaniobra palabas ng driver. Medyo. Pagod na pagod kasi ako. Ilang araw din akong kulang sa tulog. Mabuti naman. Alam mo kapag nakarating ka sa rest house ko, lalo kang magiging payapa. Walang makakagalaw sa iyo ron, pangako. Salamat. Pagkuway at tuwanaw siya sa labas ng sasakyan at napabuntong hininga. O ano pang problema? Hindi ka na naman nag-aalala sa akin, hindi ba? Hindi mo na iniisip na pag nalingat ka, ay baka manlaban ako. Oo, kaya lang naiisip ko ang mga kapatid ko. Hanggang nasa poder na siya ni na Tito Pablo, hindi matatahimik ang loob ko. Gustong matahimik ang kalooban mo. Siyempre naman, okay, I'll give you a peace of mind. Napalingon siya sa binata. Nagdadial ito sa cellphone. Sinong tinatawagan mo? Bigla lang naman siyang nag-alala na baka pulis ang tatawagan ito. Si Uncle, siya ang makakatulong sa iyo. Talaga, makinig ka sa pag-uusap namin ha. Ini-open ni Andre ang speakerphone ng sipil nito. Hello, Uncle. Yeah, so na-televise pala ha. Yeah, pero sa tingin ko, hindi ka naman mukhang na-hostage ah. Napapitlag si Mirasol nang marinig ang maotoridad na tinig ng lalaki mula sa kabilang linya. Of course not. Sa palagay mo ba kaya kong i-hostage ng isang babae? Natural na hindi. Knowing you, kaya lang, na-frame up lang si Uncle. Saglit na sinulya pa ng binata si Mirasol.
Oo, kaya nga ako tumawag sa'yo eh. Ang laki ng problema niya. Gusto ko siyang tulungan. Ilalayo ko muna siya sa mga naghahabol sa kanya. Baka madamay ka. Alam mong hindi mangyayari yun, Uncle. Oo nga, pero Uncle, may iba pa siyang problema. Ang mga kapatid niya na nasa poder ng kanyang amain, may ipakikiusap sana ako sa'yo. Kayang-kayang gawin niyo ng team. Sige, ano ba yun? Sinabi ni Andrea ang plano. Agad namang sumang-ayon si Jacob. Matagal lang tapos makipag-usap si Andre sa May na hindi pa rin makapaniwala si Mirasol na kasama talaga niya ang tamang tao na makakatulong sa lahat ng gusto't na nangyari sa kanyang buhay at pamilya. Totoo ba yung pinag-usapan ninyo ng uncle mo? Talaga bang kaya niyang kunin sa poder ni na Pablo ang mga kapatid ko? Parang gusto nang maiyak ni Mirasol. Nakangiting sumulyap sa kanya ang binata. You heard him, hindi ba? Walang magiging problema sa kanya dahil pakikilusin niya ang mga taga-DSWD para legal nilang makuha ang mga bata. Ang mama mo naman, nasa kanya na kung gusto pa rin niyang makisama sa amain mo. Anyway, kung makikipag-cooperate siya sa mga pulis na isasama ni Uncle, pwede niyang kasuhan ng pagmamaltrato ang kanyang asawa. Iyon ay kung papayag siya. Talaga, salamat. Kapag naiisip kung paano kaya kung pinatulan mo ako ng i-hostage kita, baka gutay-gutay na ako ngayon sa loob ng kulungan. Kung alam ko na isa kang secret agent na may kakayahan sa lahat ng klase ng self-defense. Hindi ako lalapit sa'yo. And the good thing was, hindi mo alam, hindi ba? Oo nga. Kung sakali pala, isa na lang ang problema ko. Ano yun? Napabuntong hininga siya. Ang kaso ko, hindi ko alam kung paano lulusatayin yun. Isa pa rin krimen ang nagawa ko. Pero sabi mo naman ay hindi ikaw ang, hindi nga. Pero paano ko ba yun patutunayan? Huwag kang mag-alala. Tutulungan pa rin kita. Ang laki na pala talaga ng magiging utang na loob ko sa'yo. Huwag mo lang isipin yun ha. Siya nga pala. Magpahinga ka na muna habang nagbibiyahe tayo. Baka mga 4 na oras pa tayo. Sige. Nangipikit ng dalaga ang mga mata. Sigurado siya. Mahihimbing siya. Lalo pa at katabi niya si Andre. Wow! Totoong namangha si Mirasol nang makita ang pupuntahan nila. Maliban kasi sa rest house ni Andre na nasa tabing dagat at gawa sa mga batong deporma na ang mga ginamit na pansimento ay apog upang hindi kayang itumba ng mga nagdaraang bagyo sa lugar na iyon. Sumakay pa sila ng lancha upang tumungo sa di kalayuang floating nipa na talagang tinutuluyan ng binata kapag nagbabakasyon ito. Do you like the place? Nakangiting tanong ng binata habang nasisiyang minabasdan ng pagkaaliw ni Mirasol sa loob at labas ng floating nipa hut na kung tutuusin ay hindi naman masasabing maliit na kubo lang. Magkas ay may kalakihan din na yun. Idagdag pa na kumpleto yun sa makabagong gamit at may sarili pang generator para sa elektrisidad. Oo naman, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mabuti at kahit malayo ka rito ay name-maintain ang lugar. Siyempre naman, may nag-aalaga nito. Siya nga pala 2 silid dito. Tig-isa tayo. Okay na rin itong mga nabili kong damit para sa'yo. Habang narito tayo, gusto kong kalimutan mo ang problema mo. Oo, lalong nalubos ang tiwala ni Mirasol sa binata. Naging mahimbing ang tulog niya ng gabing iyon. Nakapagtatakang hindi siya nag-aalala na baka kung anong gawin sa kanya ni Andre sa pagsusolo nila sa lugar na iyon. Gayong kung tutuusin, hindi nakaligtas sa kanyang pakiramdam na simula pa lang ay naaakit na sa kanya ang binata dahil isa siyang magandang babae at ito ay isang lalaki. At sa loob ng ilang araw na pananatili nila sa lugar na iyon, ang pinakamemorabling sandali kay Mirasol ay kapag nagpapahinga na sila ng binata sa maliit na teresa ng nipahat at nagkukwentuhan o kapag paulit-ulit niya ay kinukwento rito ang mga naging karanasan niya sa pamilya ni Pablo. Matamang nakikinig si Andre sa kwento ni Mirasol habang masusoy naman itong pinag-aaralan ng kabuuan ng magandang mukha ng dalaga. Perfect ang kanyang ilong, ang hugis ng mga labi, ang mga kilay na parang iginuhit ng batikang pintor, maging ang makinis na pisngi tila napakalambot ng hinang palad dahil sa sobrang kinis at pino ng balat. Sa loob-loob ng binata habang malayang nakakapture ng paningin ng binata ang lahat ng magagandang katangian ni Mirasol. Ikaw, sabihin mo nga sa akin, naniniwala ka ba sa akin na hindi ako ang sumaksak kay Kit? Nahungulit na naman niya. Ha? Napapitlag pa si Andre nang marinig ang tanong niya. Oo naman, pagkabiyo ay pabiglang tuon. Ano ka ba? Noon ko pa sinabi sa iyon. Ano? Come on, hindi mo naman ako kailangang bulahin ha. Hindi na nakatutok sa iyo ang baril ko. Natatakot na kasi akong hawakan yun dahil baka pumutok. Ano ka rin ba? Anong mapapala kung bulahin ka? Wala, hindi ba? Dahil parang ang sarili ko lang mas lolokohin ko. Hindi mo ba nakikita kung gaano ang ginagawa kong tulong para sa'yo? Nakikipag-cooperate ako sa'yo dahil ayokong mapahamak ka.
Ayokong malagay sa alanganin ang buhay mo kapag tinuluyan ka ng mga pulis kaya ako mismo ang naglalayo sa'yo sa lungsod. Kaya pati kotse ko ay pinalitan ko para hindi tayo masundan ng mga pulis. Kung hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na wala kang kasalanan, gagawin ko ba yun? At gusto kong ipaalala sa iyo ha. Kung ginugusto ko, isang siko ko lang tulog ka na. At kung ginugusto ko rin, kayang-kaya kong agamin sa iyo ang baril kahit na nakatutok sa sintedik ko. Pero hindi ko nga ginawa, hindi ba? Napayuko na lang sila. Okay, walang babalang ginagap ni Andre ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng bangkong kawayan. Ganito na lang ha, ipanatag mong loob mo. Habang narito tayo, walang sino man ang makakakuha sa iyo o walang isa mang pulis na makakahuli sa iyo. Hindi ako papayag. Sa tamang panahon at pagkakataon, ako mismo magsusuko sa iyo sa mga pulis. Andre, napapitlag siya sa sinabi nito at manghihilahin ng kamay na hawak ng binata. Hey, don't get me wrong. Isusulo ko lang kita sa mga pulis para linisin ang pangalan mo, para linawin ang talagang nangyari. Hindi ako papayag na makakulong ka sa kabila ng rehas, kayang-kaya kitang piyansahan. Hindi na kumibo si Mirasol, pilit na nililimi ang sinabi ng binata. Pero iisa pa rin ang sinasabi ng kanyang puso. Natagpuan na niyang taong pwede niyang pagkatiwalaan. Sorry, hindi ko pa rin kasi maiwasang mag-alala. Hindi lang talaga ako makapaniwala na kusang loob mo akong tinutulungan kahit inilagay ko sa panganib ang buhay mo noon. Well, kung sa iba siguro magagalit sa'yo. Posibleng saktan ka sa oras ng pagkakataon siya. Maswerte ka at ako ang na-hostage mo. Bukod sa hindi ako pumapato sa bahay, hindi ko kayang manakit ng babae at nang matitigin kita sa salamin ng kotse ko. Lalong hindi ko kayang saktan ka. Sayang naman ang maganda mong mukha kung sisukuhan ko lang, baka magkapasa. Para sa akin kasi ang ganyang kagandang mukha ay dapat lang na hinahaplos, tinititigan, sinasambat, hinahalikan. Saka namimilyo ang titig na inuungkol nito sa kanya. Andre, automatic kong namula ang dalaga sa hayagang papurin nito. Ngumiti lang ang binata. Oh, come on, don't be so mean. It's just a compliment na totoo lang sa loob ko. Kaya ako nasabi, anong magagawa ko kung nagagantala talaga ako sa'yo? Kaya kahit ano pang ginawa mo, maganang loob ko sa'yo. Salamat, pero agad na siyang tumayo. Ay, saan ka pupunta? Gabi na, inaantok na ako. Sige, mauna na ako ha. Good night. Okay, good night. Pero halata sa tinig ni Andre na hindi nito gustong umalis ang dalaga. Agad namang humakbang papasok sa kanyang sisilid si Marasol. Nais niyang takasan ang nakakailang na presensya ng binata na ngayon ay lalong nadagdagan dahil sa mga pinagsasabi nito.